Sa gitna ng modernong panahon at mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, may mga bayan pa ring tahimik na nag-iingat ng mga kwento ng ating bansa. Isa na rito ang San Isidro, Nueva Ecija. Sa unang tingin, isa lamang itong payapang bayan sa gitnang Luzon. Ngunit sa likod ng bawat lumang gusali, ancestral house at makasaysayang lansangan nito, nakatago ang isang napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lang pala simpleng bayan ang San Isidro. Noong ika-29 ng Marso, taong 1899, idineklara mismo ni General Emilio Aguinaldo ang San Isidro bilang kabisera ng unang Republika ng Pilipinas matapos bumagsak ang Malolos, Bulacan sa kamay ng mga Amerikano. Sa maikling panahon, naging sentro ito ng pamahalaan ng kauna-unahang republika sa buong Asya. Isang makasaysayang pangyayaring hanggang ngayon ay nakaukit sa kasaysayan ng ating bansa. Kasama ang Nueva Ecija Vloggers at Nueva Ecija Tourism, nilibot namin ang ilan sa mga lugar na naging saksi sa mahahalagang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. At isa sa pinakaunang bumungad sa amin ay ang lumang munisipyo ng San Isidro. Sa bawat bahagi ng gusaling ito ay ramdam ang bigat ng kasaysayan. Ang disenyo nitong kolonyal ay sumasalamin sa impluwensya ng panahon ng Kastila at Amerikano sa ating bansa. Habang pinagmamasdan mo ang matitibay nitong pader at lumang arkitektura, para kang ibinabalik sa panahon, ang Pilipinas ay patuloy na lumalaban para sa kalayaan. Ang San Isidro rin ay naging mahalagang lugar noong panahon ng himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila noong 1896. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, dito naganap ang isa sa mga mahahalagang pag-aalsa laban sa kolonyalismong Kastila sa pamumuno ni General Mariano Llanera kasama ang libu-libong revolusyonaryong Novo Ecijano. At habang nagpapatuloy ang aming paglalakbay, isa pang kahangahangang lugar ang aming napuntahan, ang makasaysayang Sideco Ancestral House o mas kilala bilang bahay ni Crispulo Sideco. Hindi lang ito ordinaryong ancestral house. Ito mismo ang nagsilbing tahanan at opisina ni Pangulong Emilio Aguinaldo nang ilipat niya ang kabisera ng Republika sa San Isidro noong 1899. Sa bahay na ito, sinagawa ang ilan sa pinakamahalagang desisyon ng pamahalang Pilipino habang nagpapatuloy ang digmaan laban sa mga Amerikano. Sa paligid ng bahay, tila buhay na buhay pa rin ang kasaysayan. Ang bawat kahoy, bintana at lumang istruktura ay tila may kwentong nais ikwento. Ngunit hindi doon nagtapos ang kasaysayan ng bahay na ito. Noong taong 1901, dito rin umano pinlano ng Amerikanong general na si Frederick Winston ang operasyon para sa pagkakadakip kay Emilio Aguinaldo, isang pangyayaring naging malaking bahagi ng pagtatapos ng unang Republika ng Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, nalampasan din ng bahay ang pananakop ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig mula noong 1942 hanggang 1945. Isa itong matibay na saksi
sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng ating bansa. At noong April 5, 2024, opisyal itong kinilala ng National Historical Commission of the Philippines bilang isang National Historical Landmark ng Pilipinas. Patunay sa malaking ambag nito sa ating pambansang kasaysayan o pagkakakilanlan. Isa pa sa pinaka-kahangahangang bahagi ng aming pagbisita ay ang Wright Institute Museum. Ang Wright Institute ay itinatag noong 1903 at kinikilala bilang kauna-unahang pampublikong high school sa labas ng Maynila noong panahon ng mga Amerikano. Sa panahong iyon, malaking hakbang ito para sa edukasyon ng mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan sa Nueva Ecija at Karatig probinsya. Sa loob ng museo ay makikita ang mga lumang larawan, antigong kagamitan, dokumento at alaala ng nakaraan na maingat na napreserba sa paglipas ng maraming dekada. Habang umiikot kami rito, mas lalo naming nauunawaan na ang kasaysayan ay hindi lamang mababasa sa libro. Ito ay makikita, mararamdaman at maririnig sa mga lugar na ito. Ito ay makikita, mararamdaman at maririnig sa mga lugar na tulad nito. Bawat lumang gamit ay may kwento. Bawat larawan ay may alaala. At sa bawat gusali ay may tahimik na paalala ng mga sakripisyo at laban ng ating mga ninuno para sa bansang Pilipinas. Sa panahon ngayon, kung saan mas abala ang karamihan sa social media at modernong teknolohiya, mahalagang maalala natin na may mga bayang tulad ng San Isidro na patuloy na nagbabantay sa ating pambansang pagkakakilanlan. Dahil ang tunay na yaman ng isang bayan ay hindi lamang nasusukat sa pag-unlad nito, kundi sa kakayahan nitong ingatan ang kasaysayan, kultura at pamana para sa susunod na henerasyon. At habang patuloy nating tinatahak ang makabagong panahon, sana ay wag nating kalimutan ang mga lugar na minsang naging saksi sa paghubog ng ating kalayaan bilang isang bansa. Dahil ang San Isidro, Nueva Ecija ay hindi lamang bahagi ng Pilipinas, isa itong buhay na kabanata ng kasaysayan ng sambayanang Pilipino.